tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo, mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Yes. At syempre po, ito po si Terry Alpa, ang inyong lingkod. At tayo po ay magkakasama-sama sa ating pong magagandang balita. At bago lahat, tayo po ay napapakinggan sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At syempre po sa DWDD 1134 kHz AM band ng inyo pong local AM radio. Tayo po ay nasa mainstream media. Okay, at bago lahat, syempre, magpasalamat tayo sa masuportan sa ating programa, ang ating po mga boss dyan po sa DWDD. Saludo po kami sa inyo at syempre po sa ating technical side. Thank you po sa inyo pong suporta sa ating pong programa para sa ating mga OFW at lahat po ng sektor na ating tinatalakay. At tayo rin po ay napapakinggan ng ating mga OFW. Hello po sa ating Bantay at Kasangga ng OFW International. Yan po ay sa 4 na sulok ng mundo, and of course, founding chairman Albert Gonzon na very busy. Palakpakan po natin ang ating Bantay. At siyempre po sa bawat chapter, napakarami pong chapter ang Bantay at Kasangga. Nandiyan po ang Qatar chapter, Kingdom of Saudi Arabia, Singapore, at lahat na po sa ating bansa, ay sa buong mundo, meron pong Bantay at Kasangga chapter. And of course, congratulations sa pinakamasipag na chapter, ang Bantay at Kasangga Qatar chapter. Thank you so much sa mga officer po. Syempre yung ating pong kaibigan, yan, si Miss Saravia, and of course, ang dating President Oliver, at sa lahat po ng bumubuo ng mga officer, dami po nila na masisipag, di na po natin iisa-isayin. Basta lahat po kayo. Congratulations sa mga masisipag. Yes, sobrang init ng panahon. Sobra-sobra talaga. Kahit naka-aircon ka, pinupanin ng init. At saka, kahit mag-aircon ka, gusto mo ma-relax, hindi ka rin po ma-relax. Kasi habang ikaw ay naka-aircon at ini-enjoy ang lamig, ikaw naman ay nag-aalala sa darating na Meralco bills. Baka doon lalong mag-init ang ulo mo, hindi lang yung init ng panahon, yung init na stress na mabayaran. Tingnan ko, ang laki ng mga bayarin ngayon ng bills. Lalo na po ang Meralco, kasi po, pag tag-ulan, ako ganyan. Ayan nga po, nagtaas na naman po. Yun nga po yung question na bakit nagtataas na naman, sinasabayan, At congratulations na rin po dahil ang ating pong gas, yung diesel, gasolina, ay bumababa na po. Okay po yan. Magandang senyalis po yan. At syempre, yung balitang Middle East natin, United Arab Emirates. Sa ngayon, tahimik, wala pong putukan, walang missiles na lumilipad sa Abu Dhabi o tsaka sa Qatar. Tahimik sila. Sana naman tapos ng katahimikan na yan, maganda ang resulta. Kasi nakakatakot pag tahimik Parang something. Pag-pray natin na tuloy-tuloy na po yung tahimik na yan. At bumalik na po sa normal ang lahat. At talagang marami na po ang naapektuhan. At nahihirapan, lalo na po dito sa ating bansa, sa Pilipinas, sobra po talaga. Ipag-pray po natin tuloy-tuloy na tumahimik na po ang US, Trump, Israel at Iran at saka yung mga sumasali po. Sana po pumasok na po ang Holy Spirit, makialam na po. Wala naman po makakapigil po talaga niya, kundi ang ating pong Creator. Diba? Si God. Yan. Okay? At siyempre sa una nating balita ngayon, kailangan magbalita tayo ng balitang Quezon City kay Mayor Joy Belmonte. Napakasipag po niyan. Dami niyang activities talaga na talagang tuloy-tuloy po ang kanyang mga ginagawa. Okay, yung pong nakaraang Lunes,
dumalo po ang mga kawani ng local na pamahalaan sa flag raising ceremony. At nagmensahe po sila at binigyan din nila yung Liga ng mga Barangay, si President Councilor Marie Rodriguez at Barangay and Community Relations Department, head by Ricky Corpus, yung mga gampani ng mga barangay sa kabuuang pag-unlad ng lungsod. Naroon din sa programa si Acting Vice Mayor Councilor Bong Liban, Majority Floor Leader Councilor Ali Medalla, and Councilor Kokoy Medina. Ayan po ang kanilang magandang mga ginagawa. At nakaraan naman din po, good news pa rin po kasi itong si Mayor Joy, napakasipag po niyan. Nag-courtesy call po si Mayor Joy Belmonte kay Melbourne Lord Mayor Nicolas Rizzi sa ikalawang araw ng kanyang pagdalo dito sa City Hub and Network for Gender Equity, yung Change Global Summit 2026 sa Australia. Sa kanilang bilateral meeting ay binahagi po ni Mayor Joy ang mga inisyatiba ng Lungsod Quezon. Ito po'y para tugunan yung mga suliranin dulot ng pagbabago ng klima o climate change. Sa kabilang dito ang Enhanced Local Climate Change Action Plan ng QC at ang aktibong pakikilahok ng lungsod sa C40 cities na nagsusulong ng climate justice at sustainable community. Ayan. Talagang sana po yung mga tinututukan ni Mayor, lalo na po yung madalas na pagbaha sa Quezon City, ay matugunan na po kasi talagang yung Quezon City na apektuhan po talaga siya kasi yung mga ilog, yung mga ghost project na ginawa dyan sa Araneta, yan, mabilis pong tumaas yung ilog dyan. Sana po ay magkaroon ng magandang result yung ginawa ni ating pong Vince Dizon. Napakasipag po. Nangangayayat na nga si Sir Vince dahil sa dami ng tinututukan na ghost project, buong Pilipinas po yan. At palakpakan po natin Sir Vince Dizon. Okay, so kamakailan ay nagkaroon po ng event ang DOST NCR. Ito po ay kinover ng ating chairman founder na si Sel Albert. Ito po yung binuksan po ng DOST NCR ang Innovation Hub para palakasin ang technopreneurship, inobatibong solusyon at pag-unlad ng komunidad sa NCR. At nga po, binuksan ng Department of Science and Technology ito pong kauna-unang Innovation Hub. Ito ay ginanap sa Colegio de Muntinlupa, CDM Campus. Diyan ay para pasiglahin ang entrepreneurship at direktang ihatid ang inobatibo at makaagam na solusyon sa mga komunidad at stakeholders sa Metro Manila, lalo na po sa lugar ng Muntinlupa, Taguig, Pateros, Parañaque at Las Piñas. Ito yung tinatawag na Munta Parlas. Ang hub ng DOST ay isang collaborative at open access ng workspace na dinisenyo para suportahan po ang mga estudyante na nananaliksik, mga local na innovator, startup at entrepreneurship sa pamamagitan ng pagbibigay ng mentoring, tutoring at co-working spaces. Dito po makakakonekta sila sa mga bihasang mentor, industry practitioner, mga kapwa innovator upang mapahusay ang kanilang original na konsepto at gawing practical na solution na susuporta sa lokal na pag-unlad. Yan. Siyempre yung pinakasentro po nito, yung makabagong kagamitan, mga high-tech na siya. At ito nga po yung yung mga prototyping tools para makatulong na gawing mas viable at market-ready na startup ang mga idea. At syempre, dito rin matatagpuan sa iHub, sa CDM Campus, ang project ng Sarai Centro Hub. Ito yung nakatuon sa smarter approaches to reinvigorate the agriculture as an industry in the Philippines. Yun nga, layunin niya ng inisyatibong
gamitin itong mga science-based crop technology at protocol para tulungan yung ating mga magsasaka sa community, sa komunidad, ano, na makakaangkop sa climate change at mapataas din ang productivity at maging mas matatag. Yan po ang kailangan ng ating mga magsasaka. At higit pa, isang pasilidad, ang bagong iHub ay magsisilbing tulay din sa pagitan ng agham, teknolohiya at community development. Yan is pamagitan ng pagbibigay daan sa mga local technopreneur at ang sitwasyong natatangi sa komunidad sa Monteparlas area. Ang pagtatatag ng hub ay pinakabagong inisyatibo po ng DOST-NCR para gawing smart city ang lungsod ng Muntinlupa. Ito'y alinsunod na rin sa sariling development plan ng lungsod. So, palakpakan po natin ang DOST-NCR sa engineer, congrats po, at saka po yung lahat po ng nandyan, sila Miss Bianca, lahat po ng staff po ng DOST-NCR, and Miss Pinky, of course. Congrats po sa inyo, napakasipag nyo talaga. At panoorin po natin yung video message po ni DOST Secretary, ayan, at saka po si Sancho Maboorang, ano, DOST. Okay, go ahead. For the accelerating science, technology, and innovation for the sustainable development goals for the Philippines. At its core, the project is about developing an evidence-based and action-oriented roadmap that will guide how science, technology, and innovation can more deliberately accelerate our country's progress towards the sustainable development goals. This is important because while many valuable initiatives already exist across government, academia, and industry, they remain largely fragmented. The challenge has been how to align all of these efforts, how to measure their contributions, and how to scale what works. What I will share today focuses on one critical dimension of this effort, which is how STI for SDGs is engaging higher education institutions, SUCs, LUCs, and Today, private higher we education. convene a powerful community of scientists, researchers, educators, policymakers, and development partners. Individuals who are shaping the future through science, technology, and innovation. Together, we move closer to building a more resilient, competitive, and forward-looking Philippines. This regional scientific meeting provides a platform where regional perspectives and local experiences help shape the national science and technology agenda. The insights generated here in Luzon will contribute significantly to broader national level discussions at the annual scientific meeting. Guided by the theme UN SDGs, Science, Technology, and Innovation for Sustainable Development, this meeting highlights the critical role of science, technology, and innovation in addressing today's interconnected challenges. The Sustainable Development Goals call for science-based, inclusive, and sustainable solutions that respond to both global priorities and local realities. Luzon faces a unique set of development concerns, including environmental pressures, climate risks, urban growth, and resource management challenges. At the same time, the region is rich in research institutions, innovation hubs, and resilient communities. These strengths position Luzon as a key contributor to developing and scaling science-driven solutions that support sustainable development. DOST's efforts are anchored on DOST's 4 strategic pillars: promotion of human well-being, creation of wealth, protection of wealth, and sustainability, and SDI for governance. These pillars closely align with the objectives of the Sustainable Development Goals, collapsed into 4 to make it more relatable to local people, and guide our work in strengthening regional research capacities, fostering collaboration among institutions, and supporting innovations
that directly address local needs. Guided by our motivation, one DOST for you, solutions and opportunities for all, we deliver harmonized, accessible, and responsive science, technology, and innovation services, ensuring that innovations reach not only centers of growth, but also the communities and sectors that need them most. Ito po ang tinatawag nating agham na ramdam. This meeting emphasizes community-responsive innovations, sustainable resource management, and the strengthening of education and human capital. These areas reflect the importance of ensuring that scientific advancements are relevant, ethical, and accessible, while empowering communities and institutions to become active partners in development. Over the course of this meeting, we look forward to productive exchanges and meaningful collaboration. Beyond knowledge sharing, this gathering provides an opportunity to build partnerships that can transform research outputs into concrete actions and lasting impact. As we move toward the National Annual Scientific Meeting, may the discussions and insights from this Luzon Regional Scientific Meeting help inform policies, guide investments, and advance the role of science, technology, and Sandro innovation. A. Mabora. DOST Secretary Dr. Renato Yusuf Jr., NAST President Dr. Jaime C. Montoya, national scientists, academicians, and corresponding members, distinguished guests and speakers, all the delegates of the 2026 Luzon Regional Scientific Meeting. Good morning to all of you. Today, I will present the alignment with the Sustainable Development Goals of the Luzon Regional Initiatives of the Department of Science and Technology under the framework of SDG interactions, which was developed by national scientist Lourdes Cruz, academician Rodor Azanza, and other scientists. Rendió nuestro mento de la vostra pace. Awitin po ng DOST ang hymn, ano yung po yun. Maganda po yung mga naging pangyayari dyan po sa DOST NCR until okay. At yan po napapanood niyo po kanila po magandang awitin. Okay. Marami pa pong mga magagandang balita ang DOST, no? Patuloy po ang kanilang ginagawa na maayos na kasama na po ang DOST PITOR, yung po mga sinusuportahan nila na mga small entrep, yung pong mga, syempre pag sinabing PITOR, nandiyan na po yung mga animals, mga nag-racing ng mga kung ano ng mga uri ng hayop na kayo po ay susuportahan. Kung ano man yung gusto nyong alagaan, katulad po ng itik, yan po. Bisita po namin yung itikan dyan po sa Laguna. Kung saan po ay yung itlog po ng itik napaka sarap gawing balot. Yan po yun. Okay. At sana po ay makita nyo yung mga ginagawa po ng DOST, di lang po NCR, pati po yung NAS, DOST NAS. Nagkaroon po sila ng mga award, ano? Mamimili na naman po ng mga young scientist award na para po sa mga scientist na mga ambabata. Pero pagka in-interview nyo sila talagang nosebleed po ang magiging ganap. Okay? So ngayon naman po ay magbabalita naman po tayo tungkol po sa mga OFW. Magkakaroon po tayo ng notice na ayon po dito sa MWO Dubai Advisory Series of 2026 Commemorations of Labor Day. Labor Day, di pa tapos na to. Ano po? Hindi, sa May 1. Labor Day sa May 1. Iba pala yung isa. Bataan Day pala yon.
Okay, following the announcement of Philippine Consulate Generals in Dubai, magkakaroon po ng celebration during Labor Day. Kaya ini-inform po natin sa mga migrant office workers sa Dubai, Northern Emirates, na close po ang Friday, May 1. Dahil nga po itong mga OFW na to ay nire-require, kung meron mang, alimbawa, ikaw nag-require ka ng emergency assistance, pwede mo pong kontakin ang MWO Dubai Assistance to National Section OWA Dubai sa mga hotline po nila. Para po sa mga gustong malaman ng hotline, PM nyo lang po ako at ibibigay ko sa inyo. Kasi baka di nyo mag-gets pag minention ko. Anyway, babanggitin ko na rin po dahan-dahan para ano kayo. Yung mga nasa Dubai po, ay may mga number po ng Dubai ito, no? 056 353-5558. Ayan, madali lang po. 056-153-3057. Ang email address naman po nila ay small letter atn.mwordubai. Ayan, dmw.gov.ph. Ayan po. Ayan, ang balik manggagawa po naman, kung kalib po ay balik manggagawa OFW, na nangangailangan po ng employment contract verification, mari naman yung kontakin, yung online nila. Online employment contract verification, dmw.dataflowgroup.com. Yan po yun. Mga walk-in naman sa Dubai, ay at April 29 and 30. Yung may mga flights na sa Philippines, April 30 to May 4. Yan po, yan po ang kompleto, no? Para alam niyo po na mga sarado po yan. At sa mga nangangailangan, ayan, ito, marami nangangailangan ito DMW Financial Assistance to OFW affected by the Middle East crisis. Ayan, kailangan po ay mag-submit kayo sa link po hanggang April, application for April 28 ito. bit.ly-fa form. Mag-fill up kayo niyan. Pag di nyo nakuha, PM nyo po ako. At sa FB post link, yung Facebook po ng DMW. Yan. Yan po ang inyong kukontakin. Ayun. Okay. Mga balitang OFW pa tayo, no? Yes. Ito naman po yung Key Information Guide tungkol po sa mga tungkol sa DMW one-time financial assistance. Yun pa rin, ano? Para sa OFW sa Dubai at Northern Emirates, apektado ng crisis sa gitnang silangan. Yun. I-PM nyo po ako para maibigay ko sa inyo yung form na pipil upan nyo. Kasi sila po ay, ang layunin po ng DMW Financial Assistance ay magbigay ng one-time financial assistant worth $200 or katumbas ng pesos, parang 20 something, ano. Okay, yan po. Mag-fill up din po kayo sa kanila pong website, no, or sa Facebook meron po sila MW Dubai. Yan, nandyan po yung mga instruction. At ito naman po sa mga naghahanap ng trabaho, ang ating pong United Filipinos Worldwide for Community Development President Ernie Perez ay nangangailangan po ng 1,000 workers bound to Greece and Europe. Nangangailangan ng nani, mason, carpenters, painters. Isend nyo lang daw po ang inyong CV to epicsconsultancy@gmail.com. Kung di nyo po makuha, i-message nyo po ako. At for manpower pooling, beware of illegal recruiters. Yan po ang ating lagi sinasabi. Huwag kayong basta-basta na mag-a-apply at hihingan kayo ng pera. Once tiningan po kayo ng pera, wag na po din tuloy. Dahil, malamang po, delikado po yan. Pag pera na po ang pinag-uusapan, delikado po. Okay. So, ano pa mga balita natin ngayon, ano, dito? Sa panahon ng, ngayon, pestahan. Ang Mayo po, bukod sa Labor Day, ito po ang pagdiriwang ng kapistahan. Happy Fiesta to Barangay Masambong,
Most Holy Redeemer ang ating pong patron. Yan. Okay. Yan, ang mga kaganapan po sa piyesta, syempre, andyan na po yung mga contest. Yung contest ng mga pagkanta, ang contest ng mga sayaw, at meron mga pabingo, bingo, walang babayaran, libre ang mga premyo. Naku po, ang gaganda. Salamat po sa mga sponsor at syempre sa masipag nating kapitan, Rocky Alpa. Yeah. Okay. Yan po, at antabayan na yung mga taga-barangay Masambong, sumali na po kayo. Misan-misan lang po yung mga pagsali na yan sa mga contest. So, ang mga susunod naman dyan, after that, ay ang Santa Cruzan. Yan Talagang yan po ano na ng mga Pilipino, nakagawian na po. Yung pong Flores de Mayo, Flores de Mayo, at saka yung may mga Reyna Elena, ayan. Yan po yan. Okay. At siyempre, yung pong ginagawang Santa Cruzan o Flores de Mayo, hindi po yan modeling Yan po may ibig sabihin yan, yung pagsali diyan. Kailangan ano rin kasi yan ugnay din diyan sa sa ating pong simbahan, Bible na magkaroon po ng mga Flores de Mayo. At siyempre, merong mga posisyon na gaganapin. Okay? At sa mga after May, ngayon sobrang init. Siguro May umpisa na naman yung sobrang ulan. Yun naman ang nakakatakot. Okay, congratulations pa rin sa Filipino Social Club Dubai. Patuloy po ang kanilang serbisyo at pag-alalay sa mga repatriation. Talagang marami na pong nai-repatriate ng mga kababayan natin sa iba't ibang bansa. Yung mga gusto na pong umuwi. Pero marami rin pong ayaw umuwi kasi maganda naman po yung work nila. Hindi naman po na-apektuhan. Ayan, kamakailan lang nagkaroon ulit ng repatriation supported by Filipino Social Club PhilSoc. Sabi nga meaningful na naman, isa na namang nakaka-touch ng kanilang damdamin deeply. Nakaka-touch talaga kasi ayan na naman po ang ating fellow Filipinos na nag-a-assist ng mga na gustong bumalik sa ating bansa, yung umuwi na. Kaya napapauwi po nila, alalay po sila dyan. Every smile, sabi nga, every smile, every tears, and every word of gratitude reminds us why we choose to serve. Yan ang sabi po ng PhilSoc. Talaga nakikita nila yung kasiyahan ng ating mga kababayan pag nakakauwi po ng ating bansa na libre. Meron nga po silang banner na hawak. Safe travels pa uwi sa Pilipinas, kabayan. Ayan ang banner po ng PhilSoc. Congratulations po sa President Erickson Reyes, kaapelyido natin, at siyempre sa kanyang mga opisyal at mga miyembro. At siyempre kay Yorme ng Dubai, si Arthur Zaragoza. Napakasipag din yan. Yan, okay. Marami tayong April 28, 32nd batch. Leadership, Theology, and Relationship. Mula naman po kay Dr. Ariel Cruz Bernardo. Siya po yung multi-awarded global leader, professor, and author. Yan. Thank you, Doc. At marami pa po tayong mga meron po mga sa ating page po, group page po ng Buhay OFW ngayon, ay pwede po kayong mag-share ng inyong po mga ideas, news, press release. Katulad po nitong si Pastor Ariel Cruz Bernardo. Marami po siyang ipinaupos sa atin, mga tungkol po sa mga really yon, pero hindi naman po, basta kayo naman po, kung ano pong reliyon kayo, pakinggan nyo na lang po yung gusto nyo. Tapos yun naman pong hindi nyo gusto, tedman nyo na lang po. May kanya-kanya naman po tayong idea. Yan po yung madalas i-post po ni Pastor Ariel Cruz Bernardo. Yan. Okay, minsan i-guess natin to kasi dami niyang mga sinasabi tungkol sa marami siyang alam. Ano man ito na last day na po ng pre-registration, may bayad na raw. Ito naman po yung Asia Hub East Tower, Tech Thai Tower, Ortigas Center. How to join? Ito ay
tungkol sa sakit naman yan. Kung gusto niyo pong sumama doon o magpakonsulta. And of course, ang isang DOST assisted na successful na rin po. Congratulations kay Miss Mary Jane Robledo Raca. Ayan. Congrats, very successful na rin siya. At last time naman, ang Legal House ay nag-launch ng the world first hybrid personal development, talent branding, and digital passive income system. Ito po ay in landmark moment of the Philippine entrepreneurship and digital economy landscape. Yung Legacy House po, founded and led by CEO Alain Benitez Moronia. Belated happy birthday, sir. Nag-launch po siya na tinatawag ng the world's first hybrid business model that seamlessly integrates personal development and professional talent portfolio building, digital content creation, and passive income generation through proprietary dropshipping affiliate platform under Scene on EDSA Billboard. Makita niyo po sa Billboard, yung pong Legacy. Kasi po itong Legacy House na to ay every Filipino deserves access to a platform in system in the hands. At the same time, movement, twice the product, twice the income, and this is what we stand for. Ayon kay Alain Benitez Moronia, founder and CEO. And po ay open sa mga community center and co-partners nationwide. Legacy House is actively inviting communities and organization to establish official community centers as per barangay or per city. Congratulations, Sir Alain Benitez. Ayun na, makikita niyo po sa EDSA ang kanilang malaking billboard. Ayan po. Ayan, ang saya, no? Masaya po ang mga model ni Sir Alain. Okay, yung mga nagtatanong ng flight ng Cebu Pacific. Naku po. Cebu Pacific cancels flight to and from Dubai until May 31 due to the security situation in the Middle East. Sana ngayon medyo tahimik, pwede silang mag-resume. Ang mga affected passengers ay pwede mag-rebook, request refunds, or convert tickets to travel funds. Yan. Pumunta lang po kayo sa FB ng Cebu Pacific para po kayo ay makapag-cancel. Ayan, hanggang May 31 pa ang kanila pong So ako ginawa ko, hindi ko na po ginamit Nirepan ko na lang po at ako ay nag-Emirates Airline. Ang sarap talaga sumakay sa Emirates Airline. Grabe, napaka-convenient. Sa dami ng airlines na nasakyan ko, ito yung masasabi ko, the best. Emirates Airline. We love UAE. Our second home. Yan pong UAE. Okay, at ano pa po yung ating mga balita rito, yung mga nagme-message, yung po mga nagtatanong tungkol sa kanilang mga benepisyo, yung pong nabanggit ko kanina, meron po kayong financial assistance from DMW. Okay, balitang naman po tayo. KWF, Komisyon ng Wikang Pilipino. Ito pong si Dionisio Sullivan Bulong, gagawaran po siya ng KWF Dangal ng Panitikan 2026. Ito pong gagawaran na si Dionisio Sullivan Bulong ng KWF Dangal ng Panitikan 2026 sa kategoryang individual ngayong pagdiriwang ng buwan ng Panitikan. Yan, kasi magdidiwang po ang buwan ng Panitikan. Tagalog to tayo Sabi nga, sa loob ng ilang dekada, ito pong si Dionisio Sullivan Bulong ay manunulat, nobelista at editor, ay naging haligi ng Panitikang Ilocano sa pamamagitan ng kanyang mga nobela at akda na sumasalamin sa buhay, kaisipan at damdamin ng mga Ilocano. Kabilang sa kanyang mga kinikilalang akda ay ang Fighting Pogi 1 at 2 ay ang Matayapon Rosing, na patuloy na minamahal ng mga mambabasa sa labas ng bansa. Naging mahalaga ang kanyang papel sa larangan ng publikasyon bilang punong patnugot ng Banawag Magazine mula 1978 hanggang 2005. Kaya siya po ay bibigyan ng award. Kasama rin po siya sa Liwayway Publishing, ayan,
mga inabot niyan. Ang Gawad Dangal, ito po ay panitikan ang pinakamataas na pagkilala sa mga naambag na mga panitikang Pilipino. Lifetime Achievement Award. Ayan, pagpupugay at natatanging manunulat na nagpakita ng pagpapahalaga sa kultura, kaapuhan at kayamanang pamana ng pambihirang pagsangkap ng Pilipino sa iba't ibang katutubong wika. Ayan. Congratulations po, sir. Gawad Dangal ng Panitikan 226. Yan po si Mr. Dionisio Soliben Bulong, manunulat, nobelista at editor. Congrats po sa inyo at sana po ay dumami pa po ang lahi ninyo. Talagang masasabi mo na isa siyang idolo, ayan, ng ating mga kabataan. Kasi parang ngayon bihira na yung tumutula ng Makata yung mga nobelista, di ba? Yan. Balik po tayo sa Overseas Workers Welfare Administration. Ito po yung OWA. Yung pong OFW Help Desk sa QC Peso MRC. Ang OWA Overseas Workers Welfare Administration, OFW Help Desk, ay patuloy sinasagawa sa QC Peso Migrants Resort Center. Layunin na matugunan po ang pangailangan ng OFW sa kanilang pamilya at ng kanilang pamilya, katulad ng pagbibigay ng social benefits, repatriation, assistance, at iba pang mga serbisyo. Yung OWA ay narito dariyan po sa Quezon City tuwing araw ng Huwebes sa Quezon City Public Employment Service 6th floor Civic Center Building A. Para sa karagdagang katanungan ay pwede po kayong mag-message sa kanilang FB page. Yung pong OWA, QC Peso Migrants Resort Center. Yan po ang kanilang Facebook. Yan, pwede po kayo. Yan. Okay, ano pa ito nga? Meron pong payag pala ang pamalaang lungsod Quezon. Meron daw kasing naulat tungkol sa panlilinlang o modus na target ang mga senior citizen. Ito po, babala ito makinig po kayo mga lolo't lola, baka kayo maisahan. Ito po ay pinapaalalahanan ng pamahalaan lungsod Quezon ang ating mga lolo't lola na mag-ingat at maging mapanuri. Hinahakayat ang ating mga senior citizen na huwag basta-basta magbubukas ng pinto o magpapapasok ng mga hindi kilalang tao sa inyong bahay. Mahalaga ang kaligtasan, kaya't makabuting tiyakin muna ang pagkakalikilanlan ng sino mang kakatok o umiikot sa inyong komunidad. Nilinaw rin ng lokal na pamahalaan na hindi namamahagi ng birthday cake. Sa halip po, ang ibinibigay ng lungsod ay birthday package na naglalaman ng mga pangunahing grocery items tulad po ng gatas, pasta at sauce bundle, biskwit at iba pang produktong makakatulong sa kalusugan ng ating mga lolo at lola. Ayan, ingat kayo Huwag yung sa bubuksan ang inyong mga pintuan ng inyong mga bahay. Baka mamaya, mga yung gapos gang. O kaya mga manloloob lang pala. Buti kung kayo po ay nanakawan lang mamaya mamamatay tao pa yan. Mahirap na po. Ayan, kaya easy lang. Wala pong namimigay ng anuman o cake mula sa ating pamahalaan Tandaan nyo, kayo po ay pupunta sa barangay para kunin ang inyong birthday gift. Wala pong kasasali po na kailangan nyo ang helpline. Dial nyo lang po ang 122 para po sa mabilis na aksyon. Kung meron man sa inyong mga masasamang loob na gumagala, tawag po kayo sa 122. Yan. At sa malapit na police station. Yan. Okay. Siyempre, mga nagpapabati, okay, patiin po natin ang ating mga bantay at kasangga, cooperative, BK, OFW Global, at siyempre po, BK Qatar, yan po ang ating mga kasamang dapatiin, at siyempre, sa lahat-lahat po ng magbe-birthday sa Mayo, happy birthday kay Cap Rocky Alpha, happy birthday kay Presi Lazaro, and of course kay Alexa. Yan po ang mga May. Marami pa sila. Yung gusto magpabati, message nyo lang po ako.
Okay, ilang minuto na lang po tayo. Meron na lang tayong 1 minute. Pansamantala na po tayong magpapaalam. At muli, ito po ang inyong lingkod, Terry Alpha po, para sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Goodbye po! TikTok lang po tayo. Stress-free life. Huwag mainita. Mile, 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 y'all. Girl, mile, 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 from high. Thank you.